Narito na ang mga nagbabagang headlines dito sa Wow Morning Balita. Laban ng Pacquiao at barera ng pagkaisa ang buong Pilipinas, ngunit hindi pa rin kasali ang dating COMELEC Chairman Abalos at House Speaker de Venecia. Gobyerno may misang 1 milyong deployment na target sa 2007. PNP pinagbabawal na ang pagbabackward ng mga ginang at girlfriends ng mga pulis. PNP tumanggap na ng 243 hiring quota. At para naman sa World News, Afghanistan lalong tumaas ang suicide bombing cases. Iraqi civilians ay namatay. Ito ay bahagi ng digmaan sa terorismo. Habang pinagkaisa ng laban ni Manny Pacquiao at Marco Antonio Barrera ang Pilipinas kahapon, hindi pa rin kasali dito ang dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos at House Speaker Jose de Venecia Jr. Ang dalawa ay nakita sa telebisyon kahapon na hindi pa rin nagpapansinan sa loob ng movie house sa Pasay City kung saan ipinapalabas ang laban. Sa huli, pareho namang pinuri ng dalawa ang ating pambansang kamara. Ang mga local recruiters ay nagpakita ng kailang pagiging positibo na kahit sinisimulan na ang bagong labor market sa ibang bansa, ay mga OFW ay gobyerno na magkakabot ng annual na target ng deployment higit sa 1 milyong workers sapagkat bumaba ang pag-hire ng mga housemaids. Ang mga Filipino workers na may balak na magtrabaho sa Australia ay bibigyan ng duration ng 1 to 3 years at ito'y magiging kwalipikado na mag-a-apply ng immigrant position pagkalipas ng 1 taon na residency. Samantala, ipinagbabawal na ngayon ng PNP ang pagbabackride ng mga ginang at girlfriends ng mga pulis. Ayon kay Philippine National Police Chief Director General Avelino Razon Jr., mahigpit na dahil nilang ipinapatupad ang Memorandum Circular 200-003 kung saan nakapaloob dito ang guidelines at policy sa paggamit ng anumang police vehicles. Idinagdag pa ni Razon na ipinapatupad na rin daw ang pagsusuot ng uniforme at helmet lalong-lalo na sa mga motorcycle policemen. Ang National Headquarters ng Philippine National Police ay nag-approve ng quota na binubo ng 243 para sa police hiring na focus ang Eastern Visayas para sa uling batch ng recruitment ng 2007. Ang Chief Superintendent Teodorido Lapos IV, Deputy Regional Director ng Administrasyon, ay nagbibigay serbisyo bilang chairperson ng screening of the board na nagsabi siya na ang rehiyon ay bibigyan ng 243 na numerong gagamitin ng mga kwalipikado aplikante sa ilalim ng attrition quota. At balitang Afghanistan naman po tayo, 69% ang itinaas kung ikukumpara noong nakarang taon ang bilang ng suicide bombing cases sa Afghanistan. Ayon pa sa reports ng UN, may naitalang 103 suicide bombing sa nasabing bansa sa unang 8 buwan ng taong ito. Subalit mariin namang sinabi ng UN na pumapangalawa lamang ang Afghanistan sa Iraq na mayroong 290 suicide bombing cases mula buwang Enero hanggang Setyembre. Ang military ng Estados Unidos ay nakadamay ng mga Iraqi civilians sa pamagitan ng isang series ng airstrike sa Baghdad. Ang isang bagay na ito nakabilang dito ang pagkamatay ng isang senyor na pinuno ng Al-Qaeda network. Ang mga opisyal ng Iraq ay nag-claim na 13 civilian ang nabatay sa airstrike o pagbubomba mula sa US helicopters sa isang building sa Baghdad, timog kanluran na distrito ng Dura, isang matindi na lugar ng Sunni insurgency. Dumapo naman po tayo sa weather updates. Narito po si Robertson Ramirez. Isa naman pong low pressure area ang namataan ngayon sa bahagi ng Mindanao. At ayon po sa Pag-asa, ang naturang low pressure area ay tinatayang nasa layong 360 kilometers sa silangang hilaga ng Mindanao. Bagamat hindi pa matiyak ng Pag-asa magiging isang ganap na bagyo ang naturang low pressure area, ngunit tinayak nila na magdudulot ito ng iba yung pag-ulan sa katimugang bahagi ng bansa. Sa kabila nito, mananatili namang maaliwalas ang kalakhang bahagi ng bansa na kung minsan ay magkakaroon ng pulo-pulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa loob ng magdamag. At yan po ang ating ulat panahon. Back to studio. At yan po ang mga nagbabagang balita sa araw na ito. Abangan niyo po ulit bukas ang Wow Morning Balita dito lamang po sa Wow Morning Barkada. Ako po si Sheena Rose Castellano. Si Thomas Fitzgerald. Magandang umaga po. Welcome back sa inyong lahat mga kabarkada. Ngayon, Romeo, tayo ay dadako naman sa isa sa mga pinaka-inaabangang segment ng ating programa. Aba, dapat lang DJ dahil araw-araw balita ko at nakikita naman natin sa telebisyon na iba-iba talaga ang aura ng ating Ate Mitchie, ating Diyosa ng kalsada. At syempre, paganda rin ng paganda ang kanyang costume na balita ko.
araw-araw din niyang pinaghahandaan. At lalo na sa araw na to, mas pinabongga niya ang kanyang costume. Kaya wag na nating patagalin, ihahatid niya na ang pinaka-preskong lagay ng trapiko. Tungayan na natin ang Diyosa ng Kalsada! Talagang wow na wow ang umaga mga kabarkada dahil ang sikat ng araw, wow na wow! Nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Real Street. Itong mga sasakyan na papunta sa gawing ito ay papunta ito sa may Justice Romualdez. At ito namang mga sasakyan papunta dito ay Magsaysay Boulevard. Pinapayuan ko ang mga plate number na nag-end ng 1 and 2 at huwag kayong lumabas. Mas mabuti huwag